Hi mga langga! Good morning! Ayan, today it's April ba? April 29. So, ayan mga langga, nagigit ready ako mga langga. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, naglagay lang ako ng moisturizer kasi sobrang init ngayon. May appointment ako ngayon mga langga sa Clemente or yung City Hall para sa aking integration plan. So, ayan, magkakaroon ako ng intake today. At saka meron din yata ang exam. Ang appointment ko ay 12 o'clock. Now, it's 10:23. So, kailangan kong pumunta sa bus stop. Kailangan nasa bus stop na ako ng 11 o'clock. Or, yeah, 11 o'clock. Kasi, dapat medyo maaga tayo mga langga. Mag-isa lang akong pupunta ngayon doon dahil si Elko ay may work, so hindi niya ako masasamahan. And then si Mama at saka si Papa naman ay nag-bike holiday sa France. So ayan, pero sabi ni Mama kung gusto ko daw, pwede daw niyang kausapin yung friend niya para samahan ako sa Clemente para at least hindi ako mag-commute. Sabi ko, hindi naman, sabi ko okay lang. Sabi ko, isang bus ride lang naman yun at saka hindi naman siya ganun kalayo dito sa bahay. Sabi kong ganun. Tsaka, ayoko rin maghintay yung friend niya kasi, diba mag-i-exam tayo mga langga. So, ayan. Ayoko rin maghintay yung friend niya, nakakahiya. Pero mabait yung friend niya na yun, na-meet ko na yun 3 times already. Last time nung nag-holiday ako here at saka yung nandito ako, sinamahan din ako nung pumunta dun sa aking yung sa aking check-up para sa TBC dati. Nung bago pa ako dito. So yun, mabait yun. Nagbigay din yun ng ng mga gamit para sa bata. Yan, yung friend ni Mama. So yun. Hindi ko alam kung ano yung gagawin today, pero based doon sa based doon sa letter, magtatanungin lang daw ako kung kamusta ako dito sa The Netherlands, yung stay ko so far, and then ano daw yung mga plan and wishes ko. Ayan, hindi ko pa alam kung ano yung sasagot ko doon. Tapos pag-uusapan din yung magiging integration plan ko. So yan, tsaka magkaroon yata ako ng parang intake or exam. So, sabi naman doon, no need to prepare for the exam. Siguro parang lang yun. Exam lang yun kung ano yung mga, alam ko na dito sa Netherlands, something ganun. So, ayan. Tsaka since may work na din ako ngayon, so, tingin ko mas easy na siya. So, yan. Medyo nagmamadali tayo mga langga kasi natagalan ako. Dahil this morning, nag-start na ako mga langga ng aking yoga dahil yung baby namin mga langga, feeling ko yung paa niya nandun sa baba, baliktad kasi pa yung ulo niya parang nandito kasi pagka sumipa siya doon parang nandun yung sipa niya. So kailangan kong mag-start ng ating yoga kaya bumili kami ng pregnancy ball at saka yung yoga mat kahapon. So tinry ko na siya kahapon at saka tinry ko na rin siya ngayong umaga. Maganda siya, masarap siya sa pakiramdam pagka yung bola, yung ginagamit mo, yung uupo ka doon sa bola. Masarap siya sa pakiramdam mga langga. So sabi ni Elko, ayan, kailangan ko siyang gawin at least 2 times a day, yung workout para preparation na sa panganganak natin. At saka sa Thursday, meron akong final echo, kung naka heads down na ba si baby. Ayan. Tsaka may blood test din ako sa Thursday. So, yun, hoping and praying kami na sa pagdating ng Thursday, heads down na si baby. Pero kung hindi pa, okay lang din. Ayoko naman pilitin na mag-heads down agad si baby kasi actually malaki pa kasi yung yung space ni baby kasi marami yung amniotic ba yun? Amniotic water ko. So, nakakapag-swimming pa siya sa loob. Ayan, kaya ramdam ko talaga yung pag-ikot-ikot niya doon sa loob. So, yun. Tapos, sabi nga ni Mama, parang sinusundan ko na lang daw yung tiyan ko.
Ibig sabihin kasi para usog, para buyag. Medyo malaki yung belly ko. Nung pumunta pala kami nung nakaraan doon sa friend namin dito, Pinay Friend and Gathering dito sa Netherlands. Tapos tinanong nila nga ako, isa lang ba yan? Isa lang ba yan? Sabi ko, opo, isa lang po. Sabi ko gano'n, sabi nila. Kasi ano daw, malaki para usog. Sabi ko, oo nga po medyo malusog si baby. Malusog si baby. Sa awa ng Diyos, at least naman, normal yung ating pregnancy. Yun naman yung importante. Kasi sa akin naman is, importante talaga sa akin is, healthy si baby. Yun lang. Yun lang talaga yung prayer ko lagi kay God na, healthy si baby, physically, mentally, ganun. At saka, na maging okay yung delivery kasi gusto ko sa bahay lang talaga mga anak, ayoko sa ospital kasi at least pag nasa bahay ka, di ba, nandyan ka na, hindi mo na kailangan the next day mag-travel and everything, pero syempre kailangan pa rin namin mag-ready kasi hindi natin alam. So yan, pero as much as possible talaga tinatry namin na sa bahay lang kami mga anak, pero buti na lang talaga kasi si Elko next month, naka-leave na siya next month. The whole month siya nag-leave. Para daw samahan niya ako dito sa bahay. So, buong June siya naka-leave. So, at least, kahit papano, during first month of my pregnancy, nandito si Elko. Kasi yung Cramosorg pala mga langga, instead na 10 days pala yun pag may complication yung panganganak mo. Tapos pag normal lang naman, it's only 8 days. Pero since dito ngayon, sabi ng tumawag yung Cramosorg sa amin, kulang sila sa personnel, they're so busy. So from 8 days, binawasan ulit nila ng 2 days. So 6 days na lang na may pupunta dito sa bahay na taga Cramosorg para i-assist kami after birth. So sabi ko naman kay Elko, okay na rin yun. Kasi sa Pilipinas wala namang ganun-ganun. Mas maganda na rin yun. Kasi ewan ko ba, parang feeling ko kasi na-i-invade yung aming privacy. Pag may pupunta dito sa bahay. Siyempre hindi lang ako komportable. Ayan, naglagay ako mga langga ng scar gel para sa ating scar dito, sa ating thyroid. So yun. Sabi ni Elko daw kasing agahan masyado pumunta doon para hindi ako maghintay ng matagal. Ito yung gamit ko mga langga. Lang to siya, Vaseline. Ayan. Wala siyang kulay. Pero maganda siya. Nakaka-moisturize talaga siya ng ating lips. Kasi nagka-crack yung aking lips. So yun. Yan lang yung konting ayos lang ako mga langga. Actually. Saan yung suklay ko? Suklay. Oop. Dito mga langga, bihira lang talaga ako nagsusuklay. Kasi, pag sinusuklay ko lagi yung buko, nagbabalki kasi siya. Ayan. Kagabi galaligo na ako kagabi. Yung buhok ko mga langga, binabasa ko lang to once a week. Every Monday or every Sunday lang ako nagbabasa ng buhok. Pero nag-half-bath naman ako. Parang katawan lang binabasa ako. Pero yung buhok ko, hindi ko masyado siya binabasa. Kasi lalo siyang nagda-dry. Yan o. Medyo dry siya. Lalagay na nga ako minsan ng oil dito eh. Oop. Ang dami kong balahibo. Ang aming pusa. Naka-dress lang ako today. Kasi gusto kong maging komportable. Kasi hindi ko alam kung ilang oras yun. Ilang oras akong makaupo dun mamaya. Yan. So, ganyan lang yung ating ayos mga langga. So, ayan.
Maglagay lang ako ng konting oil sa buhok ko kasi super dry siya mga langga. Yung gamit ko na oil mga langga, Nature Restoring Overnight Oil. With Bio Ginkgo and Bio Turmeric. Intensive Budin and Histidine. Hydration Intense. I think para to sa sa face. Kaya lang nung ginamit ko to sa mukha ko, since medyo oily na nga yung mukha ko, hindi ko siya nagustuhan. Kaya sabi ko, gamitin ko na lang siya sa buhok ko. Ng ating buhok kasi meron naman siya, natural product naman siya. So ayan. Lagay lang ako ng konti sa buhok ko para mabawasan lang yung pagiging swail ng ating buhok. So ayan. Ready na ako. Tapos yung baby ko habang nagre-ready ako, nandiyan siya mga langga. Kung nasaan ako, nandun din yan. Pag nasa banyo ako, kunyari nasa banyo ako, pag kami lang ditong dalawa, pagka wala si Elko, pag nasa banyo ako, kunyari nasa banyo ako, nandun din yan siya sa banyo. Nagbabantay din yan siya sa akin. Tapos kung nasa attic ako, like magtutupi ako ng mga labahan or sasampay ako, andun din siya sa akin. Sabi nga ni Elko, gusto lang niya may kasama. Kaya kung nasaan ka, gusto niya nandun din siya. Ang ganda ng panahon ngayon, mga langga. So, ganituhin ko kaya yung buhok ko. Or ilugay ko na lang. Para at least kahit paano, pag malamig ayan, magdala na lang ako ng extra tali sa buhok. In case mamaya kailangan ko. So, yun lang mga langga. Bababa na ako. Kakain lang ako ng orange and then I'm going. So, yun lang mga langga update for today. My integration intake today. And by the way, we are at 35 weeks preggy today. So, yan. Pakita ko lang sa inyo mga langga. OOTD for today ni Buntis. Wait. Ito yung OOTD today ni Buntis. Ayan. Ganito lang yung suot ko mga langga. Nagsuot lang ako ng under na parang ganito. Para at least kahit paano. Masyado malamig. So yan. Mahaba itong mga langga hanggang sa floor length yung dress na to. Ang gusto ko dito kasi sobrang lambot. Komportable siya suotin mga langga. So yun lang mga langga. God bless your day ahead. Bye, be kind, have faith, God bless you. Hi mga langga. Nandito na ako sa labas. Ayan, papunta na ako sa bus stop. So yan ang ganda ng weather mga langga. It's so sunny today. Buti na lang. So, ang suot ko ay hindi winter jacket. Ayan. Ano lang to. Pwede to pang spring jacket. Tapos nag-scarf lang ako. Ayan, tapos nilugay ko lang yung hair ko para at least kahit paano hindi masyadong malamigan yung ating tenga. So yun, pero ang ganda ng weather mga langga. Praise God. Hiningal ako. So yun lang mga langga. Update ko kayo mamaya kung anong mangyayari doon sa Clemente. Bye! Ay mga langga, ayan malapit na ako sa bus stop. Ayan, kita niyo mga langga. Ang ganda ng weather! Ayan. Ayan, ang ganda. Ganda na weather mga langga. Ngayon lang din to yata, tsaka bukas medyo malamig ng konti. Tapos sa Wednesday yung pinakamaganda kasi 23 ata or 25 degrees. So yun, pero nadala na ako kasi nung maganda yung weather, hindi ako nagsuot ng jacket. Naka-dress lang ako. Tapos, nagkwento ako kay mama. Sabi ni mama, hindi pwede yung ganun kasi magkakasakit ka. Sabi ni mama, magkaka-colds ka. Magka-colds nga ako mga langga. Kaya ngayon, kahit mainit, naka-winter jacket pa rin tayo. Tsaka naglagay ako ng scarf para matakpan yung ating belly.
Dahil malamig ang hangin. So, yun lang. Hi mga langga, nandito na ako sa bus stop. So, ayan. Nakalagay doon. Saan ba? Kita ba? Ayan, nakalagay dyan. 11 minutes. The bus will arrive. So, ayan. Tambay muna ako dito sa bus stop. So, ayan. Pero okay lang kasi ang ganda ng weather. Tapos ako lang mag-isa ngayon. Ang passenger dito na nag-iintay ng bus. So, yun. Pero, nakakatuwa. Medyo, hindi naman kinakabahan. Pero, hindi ko kasi alam kung ano mga tanong mamaya doon sa akin. So, I hope it's okay na magsalita ako na or mag-English ako. Kasi, kunti lang yung alam ko pang Dutch word. So, we will see later. So, yun lang mga langga. Antay-antay muna ako sa bus. Sabi dito sa board, ayan, the bus is coming. Ayan ang yung bus mga langga. Ayan mga langga. Nakarating na tayo dito. So, lalakad ako papasok ng City Hall. Hindi ko lang alam kung pwede mag-video doon. So, hanggang pinto na lang. So, yan. Mabilis lang naman, pang-4 pala na bus stop mula sa amin. Akala ko 3 lang. Sila mga langga. Ay mga langga, ayan. Pumunta na ako doon sa information. Tapos, ang sabi, maghintay lang daw ako dito. Tatawagin daw yung pangalan ko. So, yun. Waiting tayo mga langga. Naiinip na si baby, ayan. Galaw na ng galaw. Naiinip ka na, baby. Malapit na. Malapit na. Malapit na 12 o'clock. Yeah. Ayan mga langga. Naiinip na si baby. Galaw na ng galaw. Naiinip ka na, langga. Baby ko. Hi mga langga. Ayan, tapos na ako dun sa aking intake. Ayan, ang bait nung yung babae na nag-interview sa akin. Sobrang light lang ng conversation namin. Sobrang lang. Ang ganda lang ng takbo ng aming conversation. Tapos nag-exam ako. Yung exam hindi ko alam kung tama yung ginawa ko mga langga. Pero okay lang yun. Hindi naman yun talaga siya like important, sabi nga niya. So yun, nag-aantay ako. 20 minutes pa yung bus ko pa uwi. So upo muna ako dito mga langga. So ayan, yan yung City Hall dito. Ayan, nakaupo lang ako dito mga langga. Buti na lang maganda yung weather. So ayan, I have to wait 20 minutes before the bus arrives. So yun lang mga langga. Bye, be kind. Hi mga langga, nagulat ako at saka yung isang passenger din dito kasi punta siya Eindhoven. Tapos pagtingin namin dun sa board, nawala yung 157 which is in 20 minutes. So ngayon hindi namin alam kung anong oras dadating yung bus. So waiting kami. Pero medyo gutom na ako mga langga. Pero ang ganda ng weather Pero ayoko umalis dito sa bus station kasi baka dumaan na yung bus. Ang weird. But okay, wala tayong magagawa. Maghintay. Mga langga. So yan. Bili man ako ng bread sa Albert Heijn. So nagutom ako mga langga. So, tapos nabago ulit yung schedule ng bus. So we have to wait. Hi mga langga. Ayan. Sa bahay na ako. Tapos na ako doon sa aking appointment. Ayun. So far mga langga, maganda naman yung kinalabasan nung aking appointment kanina. Ang bait nung babae na nag-assist sa akin. Ayun, sobrang smooth lang ng aming conversation. Tapos, sinuggest niya dahil pregnant ako, na hindi muna ako mag-start ng aking integration. Pero nag-take na ako ng exam. Tapos, may sinagutan ko na rin yung mga tanong niya sa akin. Tapos, pero sabi niya, tatanungin daw muna niya yung kasamahan niya kasi first time daw niya na maka-encounter na buntis. Tapos nasa pregnancy leave kasi ako. So sabi niya kasi, as much as possible, mas maganda, suggestion niya na saka ako mag-start ng aking integration
pagka nanganak na ako at pagkatapos na ng aking pregnancy leave, at least hahaba yung time. Kasi pagka once na nag-start na ako today, ayun, pag nag-report na siya sa DUO today na nakapag-exam na ako at na-interview na ako, so start na yun ang counting ng within 3 years. Kailangan kong makapag-exam, makapag-embroidery exam. So, sabi niya, tanong daw niya sa kuliga niya, kasi kung mas maigi, after na lang ng pregnancy leave ko, saka na lang ako mag-start ng aking integration. Pero nag-interview na ako, nag-exam na ako kanina. Yung exam, hindi naman siya mahirap. Parang ano lang siya, parang multiple choice, parang ganun. So, madali lang yung exam. So, tapos, ang bait pa nung nag-interview sa akin si Melka ba yun? Melka. So, ayan, ang bait niya. Tapos, sobrang light lang ng conversation. Tapos, nagtanong din siya about sa Philippines, ganyan. About kung ano yung work ko sa Philippines before ako pumunta dito. At saka, kung may work na ako, at saka ano yung work ko. So, yan, kinuwento ko sa kanya na may work na ako. Nasa pregnancy leave ako ngayon. Tapos, ano pa ba? So, yun lang. At saka sabi niya na meron daw kasing pagka nag-start kasi ako ngayon, tuloy-tuloy na kasi yun. So, may program kasi, may plan na dapat kong sundin. So, sabi niya, saka na lang. Kasi, sabi niya, mag-take time daw muna ako to rest, to prepare for our big day. So, yun, ang bait nga niya kasi mabait siya. Tapos, tinanong din niya ako kung may mga friends ako dito sa area. Sabi ko, meron ako dito sa Roy. Meron akong friends. So, binilang ko yung friends ko dito at saka yung sa Lati Joliet, Lati J. Kaya binanggit ko na din na may mga friends din ako sa ibang lugar dito sa Netherlands. So, ayan. Okay naman siya. So, yung exam, malalaman yung result ko, i-email na lang niya sa akin yung result at saka kung anong level yung aking iti-take. Based yata dun sa exam. Tapos, after that, meron kasing integration plan na dapat kong sundin. Yun, magpa-participate ako. Pero dun din siya sa Clemente gagawin. So, pupunta ako sa Clemente para mag-participate. Ayan, tapos pagkatapos nun, makakatanggap ako ng parang diploma or certificate. Tapos, may mga binanggit din siyang school which I can do my Netherlands Ital or yung aking Dutch lesson. Yun, ibinanggit niya yung Adapel. Ganun, tapos sabi ko din, nabanggit ko rin sa kanya na nearby, meron din dito yung Mia, which is recommended also ni Ate Nelfa na i-try ko daw. So, sabi niya, mas okay kung mas malapit sa akin. So, ayan. Tapos, sabi niya, kung ano daw yung work ko before ako pumunta dito. Tapos, sinabi ko na nag-work ako sa printing company for a long time, like how many years. And then, she asked me, like, hindi ko ba daw na-miss yung work ko? Sabi ko, oo, na-miss ko yung work ko. Pero, for now kasi, iba yung work ko, diba? Kasi sa Albertine, parang supermarket. Tapos, sabi ko sa kanya, before naman ako nakapag-work sa printing company, nakapag-work din ako sa supermarket before, which is in Plaza sa Dumaguete at saka sa Dipolog. Tapos sabi niya, okay. So, sabi niya, tinanong din niya ako kung ano yung natapos ko, educational background. So, sabi ko, high school graduate ako at nakapag-attend ako ng college ng how many months lang, hindi ko natapos. Sabi niya, okay. Tapos tinanong ko, marunong ba ako sa computer? Like that. I said, marunong ako konti sa computer. So, sabi niya, okay. Sabi niya, kasi syempre, mas maganda ka na pwede ako mag-work ng iba aside from Albertine. Pwede din silang mag-suggest, pwede din silang tumulong sa akin na makahanap ng ibang work which is suitable sa aking skills at saka kung ano yung kakayanan ko. So, yun. Tsaka yun, ang bait lang talaga niya. Ang bait lang niya talaga. Tas, kasi nga pregnant na rin ako, ganyan. So, sabi niya, okay ka lang ba? Do you want something to drink? Ganyan. Tapos sabi niya, just take your time. Sabi ko, okay lang ako. Sabi ko, may baon akong water. Sabi niya, sige, pwede ka mag-water break. Ganyan. Sabi ko, okay. See, ang bait niya. Parang, siya, parang hindi ko alam kung ano yung, niya. Parang siya, parang yung Muslim, sa ulo. So, yun. Tapos, ayan, pagdating ko dito mga langga, naisip ko kung ano yung kakainin namin mamayang hapon. So, nagpakuloon ako ng beef bulalo. So, yan. Bumili kasi kami kahapon ng beef bulalo. 2 chunk siya. Yung may bone marrow. Ayan, pinapalambot ko na siya.
Para mamaya gulay na lang yung ilagay ko. Tapos, merienda tayo mga langga. Ayan. Nag-slice ako ng mga oranges. Oranges from Ate Jake. Thank you, Ate Jake. Ayan, kasi nag-dinner kami kay Ate Jake nung Friday night ata. Sobrang saya. Yun. Tapos, of course, yung aking almond. Yan yung merienda ko mga langga. So, yun lang. Natagalan lang ako umuwi kasi nga, gaya nga ng nabanggit ko kanina doon sa ibang videos ko na na-cancel yung bus, which is yung 157. Dapat, pagkatapos ko, dapat magkaintay lang ako ng 20 minutes. Kaya lang, na-cancel siya. Tsaka yung 305 din ata. So, ayun, nagutom ako. Pumunta muna ako doon sa isang store, Albert Heijn na store, nearby doon sa station. Bumili ako ng bread. Kasi gutom na ako. Tapos nag-intay ako. Tapos after mga ilang minutes, like 30 minutes, ayan, dumating na yung isang bus, which is yung 305. So, kaya late ako nakauwi. Buti na lang maganda yung weather kasi nagstay lang ako sa labas. Sa sun. So, yun lang mga langga. Kain tayo, merienda. So, yun lang mga langga. Update for my integration here in the Netherlands. The process and everything. Ayun. At saka tinanong ko rin pala mga langga kanina kung pwede ko nang kunin yung aming marriage certificate, which is legalized there in the Philippines. Kasi nga sinabit namin. Tas approved na kasi yung aming marriage certificate registration here in the Netherlands. Sabi ko, kung pwede ko ba siya isabay? Kasi since nandun na ako sa City Hall. Tas sabi doon sa reception na hindi pa daw siya ready. Tapos mag-email na lang daw sila or magte-text na lang daw sila kung pwede na daw pick upin yung aming documents. So, at least, praise God, approved na yung registration ng aming marriage here in the Netherlands. Sino mga langga? Grabe, hiningal ako. Sasalita lang naman ako, pero hiningal ako mga langga. Tsaka, sabi ni Elko, pagdating ko daw dito, wag daw akong maggawa-gawa na kung ano, magpahinga daw ako. Matulog daw ako. Mag-rest daw ako, sabi niya. Pero, nagpakulo muna ako ng aming kulang for tonight. So yun, siguro maya siguro mag-yoga ulit ako kasi gagawin ko yung aking yoga twice a day. So yan. So yun lang mga langga, kain tayo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. At saka, okay kayong lahat mga langga. So yun lang mga langga. Don't forget to be kind. God bless you and have faith in God. God bless you all. Bye!